So yun ang problema, talagang kaya mag-start. So check na natin. So yun ang problema, kaya namamatay yung makina niya. So check natin to. Up! Okay, so basic pointers pa rin guys. Ito na yung ginawa natin nga sistema. Ayan yung naputol na wire. Okay, so gawin natin guys. Test natin. Okay, so start! Ayan, mandar na. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Toyota RAV4. So ang issue dito is cranking but not starting. So ayaw mag-start. So may time daw na nag-start daw ito and then umaandar. May time na namamatay yung engine, bigla nag-shut off. Tapos ayaw naman mag-start. May time naman na tumatakbo ka, bigla siyang namamatay automatic. And then after a few minutes, uminit yung na umaandar na naman daw. So ang problema talaga is engine starting, hard start. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung pwede natin maitulong sa unit na ito at turo ko na naman sa inyo kung ano yung mga technique na pwede natin gawin. So hindi na tayo mag-uhula-hula kundi hindi man natin mga videoan lahat guys. Mahalaga makuha nyo lang yung punto by punto. So kung paano yung ginagawa tinitira. So panalo na. Okay? So para sa mga DIY panalo tong tutorial na to. Madali lang ito pero medyo mahirap sapagkat electrical system ang issue pag mga ganitong sistema. Okay? So tara, let's start. Let's do it. Let's go. Makikita natin sa unit kung ano yung groggy. So ibig sabihin talagang napaglumaan yung engine bay. So napabayaan talaga siya. Ibig sabihin talagang ilang buwan or months na to or a year ang lumipas bago to na pansin na maipaandar o mapaayos. So ibig sabihin tinira na to ng mga daga kasi nga kita mo naman yung itsura talagang ibang iba na yung itsura ng engine bay, especially yung kanyang electrical system sapagkat dinaluyan talaga ng mga ihi ng daga at saka ng mga dumi ng daga ang wiring system. So nagkaroon na ng algae yung loob mismo nito sa mga sakit, kaya doon siya nagkakaproblema yung kanyang flow ng kuryente. So FI engine ito, so makikita nyo talaga na talagang medyo malaking trabaho. Pero ang gagawin natin simple lang. So una natin gagawin dyan is magda-diagnose muna tayo ng ECM para malaman natin yung tumbok na problema. Pagkatapos is sa dating gagawin is yung mechanical. After that mechanical muna tayo yung kanyang supply ng kanyang fuel system. So okay na yon. So pag malaman natin yan, doon natin malalaman kung ano yung next move natin gagawin. So basic pointers lang din para at least alam nyo na kung ano yung mga dapat gawin. Okay? So after that gagawin natin dyan is yung yung electrical system na pag magagawa na natin yung engine scan tsaka yung tinatawag na mechanical diagnosis para diretso tumbok na yung issue guys. Hindi na tayo maghula-hula kasi kung the more ka naghuhula, the more na lalaki yung gastos, the more na lalaki yung trabaho mo. Okay, so ang gagawin natin basic pointers lang at makuha agad natin yung sistema. So punta tayo sa ignition switch. So i-start natin yung makina, pakiramdaman natin kung anong mangyayari, kung hanggang saan yung ignition, yung starting system niya. So tara. Okay, so i-start natin guys. Okay, so pakinggan natin yung cranking system niya kung hanggang saan aabot yung kanyang cranking. Okay, kung mayroon ba siyang response. So check natin guys, pakinggan natin. Okay, so i-start ulit natin guys. Ayan, susi. Pero marinig nyo, wala siyang redondo lang siya. Ulit. 1, 2, 3. Start. So yun ang problema, talagang kaya mag-start. So check na natin. So basic pointers tutorials pa rin. Ang ginawa ko na nito is nireset ko na yung kanyang sa sistema ng battery tsaka sa kanyang ECM. So ganoon pa rin, cranking pa rin, walang start, walang response yung kanyang engine. So ginawa ko na lahat ng reset guys, pero ganoon pa rin. Pakinggan ulit natin yung redondo lang siya. Okay, so yun ang problema. Ayan ang problema. So ang gawin natin, diagnose natin lahat. Check natin kung ano yung bakit ayaw mag-start. So engine tayo, engine scan tayo. After that mechanical or electrical system. So samahan nyo ako sa basic pointers tutorial. So tara, let's go. Pasok. I-scan natin guys.
scan natin para kita natin yung problema. So, sige. Yung ano to? Yung gasolina. Awas to. Okay. Ala. Yes, bitaw. So, ayan guys, ang problema. Code na 0210. Rear speed sensor. Right side circuit. Speed sensor. So, yun ang problema kaya namamatay yung makina niya. So, check natin to. Okay, so nakita natin na ang problema is tinuturo ni ECM is electrical system, so which is yung circuit ng kanyang speed sensor sa right side na parte. So ibig sabihin hanapin natin yung location ng sensor na yan guys, kung saan banda yan. So may time kasi na minsan nilolocate ni sensor yung mga tawag niyan sistema na hindi naman talaga yun. So ang gagawin mo na lang dyan is i-specific mo yung location ng sensor o saang mga sensor yan. So tawag niyan check ka muna sa lahat ng electrical system niya. Pero bago yan guys, ang gawin muna natin is mag-check muna tayo ng kanyang mechanical bago tayo tumawid doon sa electrical system dahil madugo po yung electrical system. So mag-mechanical muna tayo yung kanyang fuel system. So check muna natin yun para makita natin kung anong kalalabasan. So tara, let's go. Okay, so ang una natin gagawin is yung kanya mismo munang tatawag na fuel system. So kung merong problema sa fuel system, so automatic yan walang lalabas na fuel. So yun ang magiging main cause niyan guys sa ganito mga problema, mechanical to. So ibig sabihin na pag hindi siya gumana, may problema yung kanyang electrical or mechanical system ng fuel system. So check muna natin kung may fuel pressure ba. Okay, start. Okay. Up. Naman. Okay, so may fuel. So find out natin guys na okay yung kanyang fuel system, okay yung kanyang motor, tsaka yung electrical system nito dahil merong lumalabas na fuel, may pressure. So nag-check kami, tingnan namin kung kaya niya mag-produce na medyo marami-rami. So far okay naman. So ang next move natin gagawin is yung kanyang electrical. So yun ang gagawin natin guys, check muna natin yung lahat ng system ng electrical niya kung may putol ba o wala. Okay, so para malaman natin kung saan tayo titira at anong gagawin natin. So i-check muna natin lahat ng system ng kanyang electrical, especially sa ilalim or sa anbawang part niyan guys, para makita natin yung issue ng kanyang Toyota RAV4. Okay, so balik sa engine guys, baklasin na natin to. Okay, so natanggalan natin guys, makikita nyo na talagang sobrang binahayan talaga to ng mga daga. So kita nyo naman yung dami ng dumi na sobrang kapal at talagang hindi makakayanan. So ang ating berador, Brad Ping Ramos ng Cars and TV. So check muna natin yung electrical system hanggang ma-find out natin kung saan talaga magmumula yung kanyang electrical na problema. So pag ganitong sistema guys, electrical talaga number 1 na issue nito. Pag ganito mga itsura ng makina mo, yung mga daga, so ratatak ang tawag dyan. So makikita nyo naman halos kinalawang na lahat, tapos sobrang kapal na ng mga dumi nakadikit sa makina. So check natin tong wire na to. So makikita nyo guys, itong socket na to naputol. So doon galing. So ibig sabihin yung circuit niya walang supply ng sender papunta sa ECM. So ito ang gagawin nating paraan para ma-recover natin tong problema na to. So ito na yun nakita. Kasi sa bago mo blakuan. Putol. So makita nyo putol dahil naratatak na siya. So ang problemang malaki itong wire, ayan, putol siya guys. Ayan guys, oh. So yan na nagiging cause. So isa na yan. So sige, linisan muna natin to dahil so gawin natin yung wire, ayusin natin yung wire para umandar na to. Check natin kung yun talaga yung problema na based doon sa kanyang engine code na lumalabas, yung fault code na circuit ang problema. Okay, so medyo madugo ang labanan guys. Sige, tara, let's go. Okay, so basic pointers pa rin guys. Ito na yung ginawa natin nga sistema. Ayan yung naputol na wire. So nilagyan na natin yan ng bago. So sinulda na natin yan. Hindi ko na na-videohan sa inyo. Nakasulda na yan, left and right yan. So
So dito na ganun din. So ang nangyari, hindi nyo makikita yung wire na naputol kasi nga sagad talagang tingin talaga ng daga, sinagad niya yung tira. So ang nangyari, dinugtong na natin. Yan. Yung may coding naman siya, may kita mo naman yun sa linya ng wire. So ngayon, na-check na natin. So ito na yung problema. So i-start natin after that. Pag mag-okay siya, di panalo na. Okay, makuha nyo na yung basic pointers guys. Tawag yan, okay na yun. Pero problema lang kasi nito, pag wala kang background sa electrical tsaka electronics, medyo talagang mahihirapan talaga. So kailangan mo ng malalim na pangunawa dito, especially sa mga ganito na problema. So basic pointers pa rin, pag maggalaw kayo ng engine, may mga open na portion ng intake manifold, so kailangan naka-close yan. Para ano man pumasok dito, hindi makadiretso dun sa engine, baka lalong lumaki yung problema. Okay. So basic pointers pa rin sa mga baguhan at nagdi-DIY. Before kayo gumalaw ng any parts dito sa engine bay, lalo na pag nagtatanggal kayo ng mga pyesa-pyesa, so kailangan nyo munang tanggalin yung negative ground. Okay? So para walang contact at walang mag-short circuit dito sa loob ng engine bay. So yun po yung mga basic pointers pag magdi-DIY kayo. Okay? So nakikita nyo yung unit, talagang na-stampay ng matagal. Talagang very groogy na siya. Okay, so sige, pisa tayo. Okay, so sige guys, i-start na natin yung makina. After that, tingnan natin kung ano mangyayari. Sige. Okay, so ang gagawin natin, papandalin natin yung engine. So check natin yung dashboard kung under pa siya. So sa magtatanong sa akin, bakit hindi natin pinandar itong independent coil? Kasi nga, meron tayong putol na nakita doon. So inayos muna natin yan, step by step tutorial muna tayo para malaman natin tumbok by punto-punto kung ano yung naging issue. So saka natin tatanggalin to pag hindi talaga siya umandar. So check natin, pandalin natin makina, and then let's start. Tara. Okay, so gawin natin guys, test natin. Okay, so start. Ayan, umandar na. So check natin yung engine bay. So ayan na, start na siya. So yun ang problema, yung wire. So okay na, bisa na lang. Ano? Brother, ping. Okay, so nakita nyo umandar agad yung engine sa pamamagitan ng pagdugtong natin ng panibagong wire. So at least nakita na natin na hindi na natin nagtanggal na mismo ng independent coil at spark plug. So mahalaga guys, makuha nyo na yung basic pointers tutorials kung paano kung tinira-tira yon. So ganun po yung pagkakayari guys. So dapat hindi mo agad bibiglayin baklas lahat. So isa-isahin mo muna. Kumbaga 1, 2, 3 step muna kayo para sure voltag and tira at hindi lima kayo yung trabaho. Okay? So hanggang dito lang guys. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.